Mga kabayan, ipinahayag ni Melvin Matibag, Direktor ng National Bureau of Investigation o NBI, na nagtutugma ang mga natuklasan ng NBI at ng tanggapan ng Ombudsman kaugnaya ng mga aligasyon sa umano'y cash deliveries na nakasaad sa joint affidavit ng mga dating Marines. Ayon kay Matibag, kabilang sa sinusuri ng investigasyon ang larawang isinumite bilang ebidensya kung saan sinasabing may naganap na cash delivery sa isang kongresista. Batay sa paunang pagsusuri, may indikasyon na ang isa sa mga delivery na nasa litrato ay nangyari pa bago ang kasalukuyang administrasyon o sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Aniya, may mga testigo na rin nagpapatotoo tungkol dito at patuloy itong binabalidate ng mga investigador. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Ang nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod. At nadagdagan po, may nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan. Nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa ang isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo o tatanungin po muna kayo, ano ba yung inireklamo mo? Yung personal case circumstances mo, ano bang mga ebidensya mo? Diyan na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Sino bang kumuha ng litrato na inyong ilagay? Ito bang litrato na to, willing bang mag-testify yung naglitrato nito? Asan ang original nito? Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapail tayo ng kaso sa korte. At ang pagpail natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basihan ng pag-convict. At ano po ang basihan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa dapat. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Malinaw po, meron pong nagtestigo rin sa amin na yan. Okay, so yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba'y mabibigyan ng blow by blow o kayo po'y maghihintay bago kayo magbigay ng inyong recommendations? Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaan sa laysay. Kaya po kailangan naming himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the counsel, papayag po kami. Pero ang magsasalita po sa investigasyon, hindi po yung abogado, yung pong mismo nag-affidavit. Ang presence po ng abogado, just to make sure na yung rights nila will not be violated during the portion questioning ng investigation po. Diretso na lang sa ilong ka na. Diretso na lang. Matras po tayo. Okay. Ito rin. Gagalit sa akin to. Yes, na ba yung ibig sa dalawa?
this is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in fuel prices ganito nangyari. At pataas ang lahat ng petroleum product. Kaya we have to do this para matulungan naman natin. We will do 30,000 of the tricycle driver, susunod ang jeepney driver, and then yung TNBS at susunod after that. That's the one. Medyo kasi our records are not, hindi kompletong record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod siguro late this week or early next week. So there is so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang pinabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East at asahan po ninyo na kami po ay nakabantay at nakakapag-aananay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Naiakyat at nabuksan na kahapon March 16 sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na layong bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na babaan o suspendehin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy Chairperson Senator Pia Cayetano, layon ng Senate Bill No. 1982 na makontrol ang pagtaas ng presyo ng langis, lalo na kapag may ganitong krisis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Salient points. The proposed amendment therefore establishes a mechanism allowing the President, upon the recommendation of the DBCC, in coordination with the Secretary of Energy, to temporarily suspend or reduce the imposition of excise taxes on petroleum products. When the average Dubai crude oil price based on means of Platts Singapore MOPS has reached or exceeded US $80 per barrel for 1 month preceding the issuance of the suspension or reduction. Paliwanag ni Senator Cayetano, maaari nang ibalik ang kinaltas na buwis 1 linggo matapos bumaba ang presyo ng langis sa $80 per barrel o pagkalipas ng 3 buwan, alinman ang mauna rito. Bukod dito ay may limitasyon o magagamit lamang hanggang December 31, 2028 ang kapangyarihang ibinibigay ng nasabing batas sa Pangulo. At present, there is no law which expressly grants the President an authority to suspend the imposition of excise taxes on petroleum products in times of severe price shocks to ease this burden. By embedding this mechanism into our tax system, the government is empowered to act swiftly in times of price volatility, delivering timely protection to households without the delays of prior legislative action. Matapos ang sponsorship speech ng chairman ng komite, ay agad nagpahayag ng suporta ang ilang senador, gaya nila Senator Joel Villanueva, Senator Bam Aquino, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, Senator Loren Legarda at Senator Robin Padilla. Binigyang diin ng mga mambabatas na ang hakbang na ito ay mahalaga upang maibsan ang bigat na pasan ng publiko dulot ng serye ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, naiakyat na rin kahapon ang Senate Bill No. 1965 o ang panukalang abyenda sa Biofuels Act of 2006. Kasunod ito ng pagsertipika ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent bill. This proposed measure has been certified as urgent by the Executive Department, placing additional pressure on Filipino consumers. The proposed amendment therefore introduces a practical safeguards. It allows the President, under the recommendation of the National Biofuel Board and the Department of Energy, to temporarily suspend the mandatory use of locally sourced biofuels when the implementation of the requirement results in a significant increase in fuel prices. So what is the effect of suspending this mandate? The desired result is to temper the oil price increase.
Ayon kay Senate Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, nakatala bilang pangunahing prioridad sa sesyon ngayong araw March 17 ang pagsusuri sa dalawang panukalang batas na naglalayong maibisan ang pasan ng publiko sa gitna ng krisis sa presyo ng petrolyo.